Hello, magandang araw mga kababayan. Ito na naman tayo para ituloy natin yung tutorial natin. Ito ngayon guys, ang gagawin natin ngayon is magdi-design tayo ng substructure. Pero bago natin magagawa yun, kailangan natin ang mga data natin sa superstructure. So, ibig sabihin, magta-transfer tayo ng mga reaction sa superstructure doon sa substructure. So, aayusin muna natin yung superstructure. Kailangan ito naayos na, naka-design, pasado ang mga columns, beams, at kung ano-ano pa mga members. So dati, ito ay continuation natin, part 5 na ito eh. Sa mga previous video natin guys, klaruhin lang natin. Mapapansin natin dito sa structure na to. Kung i-check natin, ang ating structure ay pasado sa drip check. Pasado sa wala di tayong soft story. Okay siya. So ibig sabihin, hindi natin kailangan yung dynamic analysis. Ang kailangan na procedure natin dito sa pag-determine ng mga forces, determine ng mga sizes ng beams, columns, ay simply equivalent lateral force procedure. Ngayon, yung previous video ko, ini-emphasize ko lang. Kaya nga nilalagay ko dito nag-mass model ako. Mayroon akong ginawang mass modeling. Ito ay preparation para sa dynamic analysis. Unang-una, gusto ko lang din malaman kung ano ang behavior ng structure kung mayroong aatake na yung ground motion. Pangalawa, i-emphasize ko lang na kung sakaling ang ating structure ay hindi pasado sa drip, tapos mayroon din tayong extreme soft story, pwede pa rin naman natin ituloy ang design. Pero gamitan mo ng dynamic analysis. Pero dito, since maliwanag naman dito na okay yung natin, building. Saka lang naman to. Two-story lang siya. So, tatanggalin natin to bago tayo mag-proceed ng design doon sa substructure. Kasi kailangang maayos natin to eh. Saka mapapansin mo, pag ginamitan natin ng dynamic analysis, malaki yung reaction niya dito, 2,000 no. So proceed na tayo guys. So tatanggalin muna natin tong ito, madali lang naman to tanggalin eh. Dito ka lang oh. Isa din yan sa ituturo ko kung paano mag-remove ng mga loadings gamit ang STAAD editor. So itong loadings to, punta ka lang dito sa define reference loads. Dito yun eh. Reference load definition. So mayroon kang dalawa, R1, R2. So itong R2 ang hindi natin kailangan. Kasi lang naman tayo eh. Equivalent lateral force procedure.
Yun yung nakadefine doon sa section 12.8 sa AACE. Tatlo kasi yan, equivalent lateral force procedure, modal response spectrum analysis. Number 3, response history or time history. Nakaano yan sa chapter 16. Yung ano naman, modal response spectrum analysis sa section 12.9. At section 12.8 naman yung equivalent lateral force procedure. So ito, tanggalin natin. Dito balikan, define reference load. Ito yun. Dalawa yun. Itong loading R2. So ito yung R1. Punta tayo doon sa R2. Ito yung R2. So tatanggalin mo lang, ganun lang. Pababa. Hanggang dito sa, kung mapapansin mo, mayroong end define reference load. Hanggang dito lang. Huwag mong burahin yung end define reference load. So delete mo. So yan. Tapos punta ka rin dito sa loading 7 or 8. Diyan mo rin makikita yung ito, dynamic analysis. Tatanggalin mo rin to. Yan. Pag delete mo, saka mo ngayon exit, save. So automatic, pag binalikan mo dito, wala na yun, guys. Yun, isa na lang yung ano natin. Ito talaga yung kailangan natin. Tapos ito, 1 lang yan. Mayroon akong in-upload na files, guys. Kung gusto ninyong pagpraktisan, mamaya ibibigay ko ang link. Ilalagay ko yung link dito sa description below. So zone 0.4 importance factor 1, RW, vote X and Z pareho lang 8.5. Soil profile 4, NER source factor in A 1, in B 1, tapos city value 0.0731. Ito, na-discuss ko na rin to sa previous video. So pagkatapos niyan, yun na yun. Yan lang naman ang ni-remove natin eh. Sa mga loadings, wala tayong tinanggal. As is. So, i-run analysis mo lang ulit. So, pag tinanggal nyo yun, guys, automatic, liliit yung mga columns. Kasi, yung mga data na yun, nagpapabigat yun sa structure natin. Kaya, malaki yung mga sizes. Inaabot ng 500 by 500 yung column. Ito, kung titingnan natin dito sa property natin, mayroon tayong 0.5 by 0.5 na column. So, susubukan nating liitan. Ngayon, i-adjust ko yan. I-adjust ko para mapaliit yung mga ano na to. Matanggal yung ibang mga unnecessary data. Ito na yun, no? Wala namang nagbago dyan. Ganun pa rin yung structure natin. Pero siyempre, in-adjust ko lang yung sizes ng column. So, ito na yung mga column natin, 40 by 40, 0.4 by 0.4 meters. Meron tayong 0.3 by 0.3 sa taas yun. Tapos yung beams natin, 0.3 by 0.4, yung mga beams na nakakonect talaga sa columns. Tapos yung 0.25 by 0.35, yun yung mga intermediate lang mga beams. So, kumunti siya. So, ni-run analysis natin. So, tiningnan natin dito sa resulta. Ganun pa rin, guys, wala tayong soft story. So, yun nga. Kaya ang gagamitin nating design procedure is equivalent
lateral force procedure. So ngayon, kung mapapansin natin, since mag-proceed na tayo sa ano natin, ang kukunin lang naman natin dito is yung reaction nito. Kailangan ang reaction dito para ma-import natin doon sa substructure. Pero kailangan yung node nitong mga support natin, may mga nodes yan. Ibig sabihin, may mga node number yan eh. Ito, ang node natin ay naka-arrange from 1000 to 1017. Yun yung node natin sa support ha. Saan ba yung support na yan? Dito yan guys. Ito mga support na to. Ang reaction nito, yun ang kailangang dadalhin natin doon sa substructure. So, naka-arrange yung node. Ngayon, kung paano naka-arrange yung node doon from 1000 to 1017, dapat exactly ganun na ganun din yung sa substructure. So, bubuksan ko muna yung substructure guys. Papakita ko sa inyo. Buksan ko lang. Ngayon, kung mayroon kayong substructure na kung nari hindi naka-arrange, dito papasok yung renumbering. So, titingnan muna natin kung nakaayos. Kasi dapat, tugma siya doon. So, ito yung mga node na tatanggap ng load natin sa itaas. So, yun. Nakaayos na rin, guys. Titingnan nyo, 1,000, 1,000. Kailangan, bawat node, ganun na ganun din doon sa taas. Dahil kung hindi siya ganun na ganun, i-renumber ninyo. Okay? So, balik na tayo doon sa superstructure. So, kukunin na natin yung reaction nito. Punta lang tayo sa, since naka-ano na yan, naka-analyze na, wala nang problema. Lahat ng mga column nito, column beams, lahat ng members, pasado na sa design. Wala na siyang problema. Siyempre, pag mag-design ka, guys, inuuna mo yung superstructure. Siyempre, pasado yan. Hindi ka pwede mag-design ng substructure tapos meron ka pang mga beams dito na hindi pumasa. At nahihirapan kang maipasa. At hindi mo alam kung anong gagawin, paanong pumasa. Palakihan mo, ayaw. Ano bang pwedeng gawin? Uunahin mo muna yung superstructure. Pag ayos na, kagaya nito, ayos naman na, pwede na tayo mag-proceed. So, paano ba magkuha ng ano nito, reaction? Ang kailangan natin nito, guys, kailangan lang natin yung mga primary load case. Hindi natin isasama yung mga load combination. So, punta tayo sa post-processing. Tapos, dito sa post-processing, ilabas mo muna ito lahat. Kagaya niyan, nakalabas na. Tapos, i-highlight mo lang yung mga, ito yung mga primary load cases eh. Itong sa baba, load combination na yan. Ang kailangan lang natin ito, mga primary load case. Pagka-highlight mo, balik mo siya dito. Saka mo siya i-okay. So kung makikita mo, nandito siya. Mga primary load cases lang yan. Lahat yan, hilain mo pababa yan. Hanggang 1017 din. Ito yung mga node na ginawa natin. Node yan dito sa support. Ito yung kailangan natin, ang kailangan natin dito ay yung support reaction. So, check natin kung tama yung load natin. Kung mapapansin mo sa load cases natin, nauuna yung, dito guys, tingnan natin. Ito yung load case detail. So, nauuna yung AX. Tandaan nyo, number 1 AX, number 2
EG, number 3, DL. Ito yung pinaka-importante natin. Number 4, live load. 5, prop live load. So kung nakakalimutan yung arrangement, punta ka lang kayo dito, tapos silipin nyo yan. Ito yan dito sa ano. Sabihin yan, number 1, ito yung AX. Ito yung load, ito yung reaction. So ang difference, 0. Kailangan 0 yan. Tandaan nyo ito yung load sa taas, reaction yung sa baba. Kaya negative, mag-opposite lang sila. So 0 ang difference. So number 2, ito yung FG. EG. Base doon sa nakita natin ng load cases. So ito yung number 3, DL. DL, ibig sabihin yung vertical forces acting downward. So ibig sabihin pala, ito yung loads, ito yung dead load. So ito yung reaction, kaya positive siya, upward. So ito pala yung weight ng building natin. So tingnan natin dito. Kung nag-go inside lahat bago tayo mag-proceed, guys. So kung titingnan natin, ang weight niya is 3919.479. Lagay natin dito. 3919.479. Yun yung weight. So, zone 0.4, importance factor 1. RW, X, and G, pareho lang 8.5. Soil profile 4. NA1, NB1, city value. Saan ba nakuha lahat yan? Ito, na-discuss ko na ito nung nakaraan eh. Pero dito yan sa NECP din. Ito. So may formula siya dito guys sa pag-compute ng V-shear. Ito. I-check lang natin kung nag-coincide. Baka mamaya may discrepancy. So uulitin ko, ito yung V-shear. FX. Yung nag-act horizontally sa dito sa support na to. So yung FX 507 V-shear. Pero kung i-check mo rin yan dito sa result natin, dito, siya nga din. Tapos yun nga, 3919.48. Ito nga yung dead weight ng building. Tapos ito yung V-shear. So tama siya. Tapos titingnan mo yung period na ginamit is 0.364. Titingnan natin kung tama nga yung mga yan. Base sa NECP. So ito yung formula. Ang design of V-shear daw. The total design V-shear in a given direction shall be determined from the following equation. Ito daw yung formula. Pero, kung ano man yung value dito, kailangan hindi siya susubra sa value nito. V-shear din ito eh. Ito formula ng V-shear 1, 2, 3, 4. 4 ang binigay niya dito. Pero, ang sabi niya, need not exceed the following dito. Pero, kailangan hindi rin siya lumiit dito. So, mayroon tayong ginawang dyan, computation. So, ito yung formula. 810.97. Mayroon rin 608.67. Pero, hindi daw siya dapat lalaki dito. Which is ito. Paano ba na-compute to? Naka-formula yan na sa formula 2.5 times CE. Ang CE natin is ito 0.44. Nakaturo siya B114. Ito yun. Tapos B105 yung I. Ito yun. Tapos B112. Ito yung weight. Ito. Tapos yung R natin is 106. Ito. So, ang resulta, 507. Tama nga. Sabi naman niya, pero hindi siya liliit dito. Ito lang naman 189. So, ito, confirm nga, ito yung V-shear natin na
siya rin dito. Tapos, yung period natin, ito yun method A. The value of t shall be determined from one of the following methods. So, may mga methods pala siya. Method A daw ito. Tapos, ito naman yung method B. Pero, napakasimple yung method A. Madali mong makompute. Kasi T, which is period, is equal to, ito lang, city value natin, 0.0731 times height of the building. Kuha mo na agad ang value. Mayroon naman siyang alternative. Pero mas madali ito eh. Kaya tama ba yung kinumpute niya? Tinan mo, method A. Saan ba yung method A na yan? Saan din yung method B? Ito yun. Ito yung method A. T. Ito din yung method B. So, nakikita mo, 0.364. So, tama dito sa ano natin. Ayan, 0.3639 na round off lang. 0.364. Ayan yung period natin. Tapos sa drip, ito lang yun guys. Oh. Ito, pag ang building kasi natin, di ba, ang period natin 0.3. So, dito tayo pumatak. Pag ang period natin is greater than 0.7 second, dito na tayo. Pero since dito tayo pumatak, ito na yung ginawa natin. Substitute lang. So, ito yung final result. Ito din yung ginamit na pag-input natin doon sa ISTAAD. Yung point, kung bakit 0.0042. Pakita ko dito yun guys. Dito ka sa model analysis, post-print. Dito, mayroon ditong story drip. Dito mo siya ini-input. Ginawa na natin to. So ngayon, kasi since confirm natin na okay na yung result natin, pasado sa design, lahat yan, okay naman okay ang ating dito, resulta, naka-base talaga sa ni ISTAAD, ini CP. So, gawin na natin, extract na natin yung mga forces sa support. So, paano gagawin? Dito ka, punta ka dito sa post-processing. Ang kailangan natin ay yung yung mga primary loads lang. So, ito, mga primary loads na yan eh. Lahat yan, mga primary loads. Yun nandyan. Tapos, punta ka sa reaction. So, ito na yun. So, ulitin ko, ito, na-check natin yan. Walang problema na. So, kukopyahin na natin. Click mo lang dito sa upper left portion dito. Click mo yan. Tapos, right-click, copy. Ilagay mo ngayon sa Excel. Paste natin dito sa Excel. Pagka-paste natin na Excel, gagawin natin yung format lang na tinatanggap ng ISTAAD editor. May format yun. Since nodal load ang kailangan doon. So, joint load. Ito yung format niya. Joint load. Pero ito, node 1000 yan lahat. So, kailangan lagyan yan. Huwag bakante. Yan. Ito naman, pareho node 1001. Ito, 1002. So, yan. Ngayon, dadalhin natin yung mga node dito. Dito.
Lahat yung mga node na itong nilagay, ilipat ito. Kaya, ganito lang para hindi na lang mahirap. Tapos ito, drag mo na lang dun. Madali na lang. Kaya, yan din kagandahan ng Excel eh. Yan. So, check mo lang kung nagtugma sila, baka mamaya. Hindi nagtugma. Problema talaga. Malilito ka. Dito, mauuna ang FX. Tapos, bakante dyan. Tapos, FY. FG. Bakante ulit. MX naman. Tapos, MY. Tapos, MJ. So, ngayon, kukopyahin mo lang tong mga values na to. Yung para sa FX, ito FX. Lagay mo dito. Pero, yung opposite niya. Kasi ito, reaction to doon eh. Kailangan magiging load. Alam mo naman, opposite lang naman yan eh. Pag ito'y reaction, pag gusto mong gawing load, opposite lang ng ano. Kagaya nito, negative 26. Pag ilagay mo dito, positive na. So, ipo-formula na lang natin yan. Kagaya nung pagkopya ko ng formula lang para hila-hila na lang. So, negative 1 times ito. Yan. Tapos dito man, FY. So, itong FY na to. Check nyo lang din kung mamaya iba ang na-type. FG. Ito FG. So, dito 0.954. Tama ba? Negative 0.954. Kailangan mayroon checking. Equals negative 1 times MX. Ito. Yan, tama. Equals negative 1 times yung MY. Ito. MY. Yan. Mali. Equals negative 1 times ang MY ito. Yan. So, MG na tayo. Equals negative 1 times 2MG. Yun. So, nakita natin. Yan. So, ida-drag. Kakopya mo na lang din yan. Hihilain mo na siya. Yun ang kagandahan ng Excel. Hihilain mo siya dun. Pababa. Hanggang dito. So, iti-check mo, kailangan ito, negative 0.1. Oh, tama naman siya. So, ito na yung kukopyahin mo papunta doon sa dito, buksan na natin yung ano. Kasi nakuha na natin yung support. So, hindi na natin kailangan to. Bubuksan natin yung substructure. Ito yung substructure ko. So, ito na yun. So, habang naka-prepare na yan, so, okay na ang ano nito, node number. Check na natin. Mayroon na rin tayong mga column size niyan. Naka-offset, naka-assign na tayo ng offset. Ang kailangan nito, structure na ito. Hindi mo na kailangan ng reference load, seismic definition. Hindi mo na rin kailangan yung ano yung ginawa natin dun sa superstructure, kagaya yung mga drift checking, hindi na kailangan. Wala na yun. Diretso na tayo dito sa load cases detail. Pero kung ano yung pagkakasunod-sunod ng ano, alam mo naman natin, mauna, AX, AG. Pero para hindi tayo magkamali, ito yung susundan natin.
Makikita dito yan, AX, EG, TL, live load, rope live load. Diyan natin yan makikita. So dito, nauuna AX. So enter natin dito, AX. Ganun. Ngayon, paano ka mag-assign ng AX dyan? Marami ang AX na yan. Ito, AX. Pagdating dito sa baba, AX din yan, no? Tapos AX din dito. So, i-highlight mo na lang. Pero mayroong madaling, kumbaga saan i-highlight mo? Dito, ito yun eh. Ito yun. AX yan. Highlight mo siya. Tapos, highlight mo rin to dito. Pero mas mayroong madali dyan. Ipipilter mo na lang. Mayroon dito, filter. Pero, bago mo yan gagawin, ito yung i-highlight mo. Yan yung kailangan mong i-filter eh. Para makapamili ka. Filter mo dyan. So, mayroon ka ng drop down dito. Highlight mo dyan. I-uncheck mo lahat yan. I-check mo lang yung AX kasi yun ang kailangan mo. So, yun. AX na to lahat. So, ito yung kukopyahin mo kasama ang joint load na word. Kopyahin mo yan. Ang continuation sa ano na lang guys, sa next video na lang to kasi medyo mahaba na. So hanggang dito lang muna tayo sa portion na ito. So thank you sa panonood guys. Salamat sa oras ninyo.